Yeah. Ew! Mga bakla, pupunta kayo sa impyerno! Ew! I love you. Ano yun na? Kanina! With a K. Yeah! With a K. Teka, naman nandito ka na. Hindi pa kita ini-introduce. Doon ka nga muna. Hindi pa kami uma-action. With a K. Doon ka. With a K. Magsimula muna tayo sa very inspirational words for today. Ayon sa isang sikat na Makata with a K, let's not be fucking plastic here, you guys. Kung anong feeling nyo, sabihin nyo. Be true. Kung anong nafe-feel nyo, tama yan. Kaya, thank you, Absolute. Nalasing ako. Pero paalala lang, drink moderately, you guys. At kung sa show, ikaw ay lagapak, don't worry. Dito sa Inspection, ikaw ay pack na pack with a K. This episode is brought to you by Absolute. Kaya maraming salamat po, Absolute. This is your inspector with a precious heart, Precious Paula Nicole, and welcome to Inspection with a K. We're down to our last 2 weeks. And today, makakasama natin ang isa sa mga fan favorites this season. Favorite ko din siya. Ang ating Drag Race PH Season 3 runner-up, representing Cagayan de Oro. What's up, mga gay? It's Kiana with a K! Woo! Welcome! Shot! Shot, Hello, shot, hello, shot, what's mama, up, mama. what's up? Energy naman, guys. Yes! Kunyari, first episode natin isushoot today. Hello, Kiana with the K. Hello, ma, with a K. Yeah. Kamusta? Yun. Kamusta with the K? Okay naman ako. Na-overwhelm pa rin ako. Parang, lagi ko itong sinasabi na parang hindi pa siya nagsisinkin sa akin na ito na ako ngayon. Parang, nakaka-ano talaga siya, nakaka-humble din siya at the same time. Kasi nakakasama ko na kayo. Dati, napapanood ko lang kayo. Ay, hindi mo kami napapansin. Si Max sila napapanood mo. Sabi mo dun sa Drag Race. Gaga, syempre. Kasama din kayo. Okay. Mas iba lang talaga yun. Napapanood mo kami? Oo naman. Dati, mga ano na kayo eh. Tagal nyo na sa industry, di ba? Hoy, hindi pa masyado. 2 years pa lang ako sa business. Totoo ba? 2 years pa lang. Leche. Papaniwala eh. Pero gusto ko manang pasalamat, Kiana, for gracing our inspection set. Thank you. Buti napaunlakan mo kami kasi alam kong busy-busy na kayo ngayon dahil ang gaganda ng mga career. Nakikita ko ang mga gigs nyo outside, kung saan-saan ka na-interview. Na-interview ka ni Melay. Wow! Diba? So, I'm so proud of you. Congratulations. Congratulations! Thank you. Kiana, isang kembot na lang, sana nasa corona ka na. Ano ang masasabi mo sa iyong runner-up placement? Actually, masakit siya. With a Masakit K. siya. Masakit with a K. Ang galing mo, ma. Candice. Nung una, sabi ko talaga na, nung top 2 na kami ni Maxi, nung after filming na, sabi ko talaga, ay, parang di ako mananalo. Tanggap ko na. Alam ko na to, na kay Maxi to. Tapos nung while the episodes were airing and airing, parang nagkakaroon ako ng onting hope na pinahawakan na parang, oh my God, what if? What if, di ba, ako yung pinaka-first ever provincial or regional queen na manalo ng Drag Race. That would be so fucking iconic. Pero, nung time na ng pag-a-announce, parang naisip ko na, oh my God, ito na. Tapos nung in-announce na si Maxi nanalo, syempre masaya ako kay Maxi. Sobrang saya ko kay Maxi, sinasabi ko sa kanya, super deserve mo. I was mouthing that word. Super deserve mo. Tapos, nung pag-ano ko ng backstage, tsaka pala siya nagsinkin na, oh my God, hindi pala ako yung natawag. So medyo sad talaga siya. Ganun talaga pag competition, may nananalo, may natatalo. Actually, hindi ka naman natalo eh. Kumbaga parang, sabi nga, makapasok ka lang sa season 3, panalo na kayo. Kasi isa sa pinaka-iconic na season yung sa inyo. At nasa top 1 kayo ngayon sa list ng Oh my God. lahat ng franchise.
Imagine that. Kumbaga kahit si Versex na una natanggal, Super girl, iconic. iconic yung season ninyo. Hindi niya pwedeng tanggalin sa pangalan ninyo yun. Oh, thank O, you. tsaka nasa top 2 ka, girl. Ano ba? Kaya nga, tsaka masaya din ako na Oo na-realize ko naman. siya na, Yeah. oh my God, napakita ko lahat Correct. ng mga looks ko. Totoo. Walang nasayang na looks. At napakita ko kung ano ako. Di ba? Umuo naman kayo. Oo. Nabanggit mo na yung looks kasi di ba, alam ko na supportado ka ng CDO. Oo, syempre. Shout out sa mga bakla sa CDO! Yes! Kitang-kita ko yung mga stories niyo ni Hana. Hana Beshi. Ako nga natatouch ako doon eh. Gusto ko malaman, nakauwi ka naman ng CDO? Ngayon, hindi pa. Kaya super excited ako na makauwi ng CDO. Kailan plan mo umuwi? Siguro November 17. Tagang siguro November, may date. Siguro November pero 17. Okay. Hindi pa sure yun. So baka pwede maging 18. Hindi, may flight na pala. May flight na. Ah. November 17 yung uwi ko. Then balik ko dito 21. Nako, kung uuwi kami, nakabangbang welcome parade sa'yo. Hindi ko sure. Parang Dapat feeling ko meron. Dapat Sana meron. Uy, mga taga-CDO, mag-arrange naman kayo ng welcome party kay Kiana with a K kasi sobrang ganda nung itinakbo niya sa Drag Race. Thank Grabe. you. Thank you, ma. Oo. And that's all for today, makakauwi kayo. Charay. Kiana, ikwento mo naman sa akin paano ka naging drag queen. Nagsimula talaga ako, high school pa lang ako. High school, like talagang, ano kasi ako sa teatro. So yung mga role ko laging bakla, babae. So nagwiwig-wig ako, nagde-dress up ako na babae. So parang doon pala sa teatro, di ba dapat marunong kang kumanta, sumayaw, at umacting. Versatile ka dapat. So parang doon nga dati, nag-Florante at Laura ako eh. So ikaw si Laura? Hindi, si Florante ako. So sa Ibo Adarna, ako din si... Adarna. Hindi, lalaki din ako. Pero alam mo yun, yung parang na-express ko na pala siya doon pa lang dati. Oh my God. Na-explore mo na. Na-explore ko na to. Tapos nung pag fourth year, third year, uso pa ngayon sa YouTube dati is hindi pa siya drag makeup tutorial. Ang title pa nun is Male to Female Transformation. Male to Female Transformation. So yun yung mga kiniklik ko. Tapos di ko alam na drag queen na pala ang tawag ko. So ginagawa-gawa ko na siya. Nag-makeup ako sa bahay. Bakla-baklaan ako. Gumawa ako ng heels. Ng heels, ng sapatos mismo? Ng sapatos mismo. Gumawa ako. Yung bahay kasi namin dati, nire-renovate. Tapos yung mga kahoy na extra, kinukuha ko. Gumawa ako ng heels. Ipapakita ko to. Ito, ipapakita dito. Pakita natin dyan. Grabe naman ang talent mo. Nakagawa ka ng sapatos. Pero dati pa yun. Dati. Nagkakagawa ako ng sapatos na mataas na red. Tapos duct tape. Tapos kahoy. Tapos yun. Parang, oh my God. Tapos nakita ko yung Drag Race. Saan mo nakita yung Drag Race? Sa YouTube lang din. Tapos, nung pag-scroll ko, oh my God, may RuPaul's Drag Race. Tapos, yung una ko nakita sila, Naomi Smalls. Oh, yeah. Si Legs. Legs all day. Sino ba kasama yun doon? Si Kimchi. So, yun yung pinakauna kong napanood. So sila yung mga naging inspiration mo sa drag? Oo, sila yung una ko nakita talaga. Tapos, nag-makeup lang ako sa bahay. And then, umuwi ako ng province para mag-aral sana ng college. Pero hindi ko siya natuloy for some reasons. Wait. Nung nag-drag ka, nasan ka nun? Tapos ay umuwi ka ng province. So, saan ka nang galing? Grade 1 to grade 4, dito ako nag-aral ako sa Cagayan de Oro. Okay. Grade 4 to grade 5, grade 5 to grade 6, nag-graduate ako sa elementary sa Cavite. Oh, so tumira ka rin pala dito sa medyo malapit sa Manila. Oo. Tapos doon ako graduate ng elementary, high school, senior high. Totoo, Bane? Oo. So parang, tsaka lang ako umuwi nung college na ako sa Cagayan. Pasabog. Tapos doon ako naging drag queen. Pero nung nasa Cavite ka, doon ka nag-start mag-drag. Tama ba ako? Hindi, nasa Cavite pa lang ako. Parang Drag na. Oo, makeup na. So may mga friends ka pala sa Cavite. Meron, marami so, friend sila. ka rin ng Cavite pala. Etivac girl ka din pala. Yes, mutya ng Etivac din ako. Mutya ka pala ng Paminsan-minsan. Etivac. So kamusta naman ang drag scene sa CDO? Ayun, gaya nga nasabi ni Hana na parang emerging pa lang siya. Pero ngayon, grabe na yung mga bakla. Elevated na lahat. Kasi sa lahat ng mga bakla doon, nagtutulungan kasi kami na parang, oh my God, ang pangit ng look mo. Parang ganyan. Yung parang very shady. Pero
nagtutulungan. Yes. Gets ba? Na parang, Honest. oo, brutally honest yung mga bakla dun. So, pag may nakita na parang, uy, may ganun pangit na makeup mo, parang kailangan mo atang... Yes. Pero kung saan ka nagkukulang, dun kami magtuturo. Correct. Pero kung saan ka naman magaling, turuan mo din kami. Ganun ang nangyayari sa amin. Nag-i-inspirean kayo. No? I love it. Ganun din kami sa O-Bar dati. Uy, nakakatawa yun ha. Sisterhood talaga ang tawag doon. Oo, natutulungan talaga. Kaya nga nung pumunta ako ng over last time, parang na-feel ko na parang, oh my God, parang kagayan lang. Pero mas malalang sigawan pala Nag-perform ako dito. last year sa O-Bar. Andun ka, di ba? Wala ako. O si Yudi ba yun? Si Yudi yun. Si Yudi yun. Yudi. Yudi puta yun. At saka sila Moy. Naalala ko. Oo nga pala. Mga regional queens. So, kailan ka unang nakapunta ng O-Bar? Kailan ka unang nakapag-show? This year lang? This year lang, after mong paglabas. Oh. Nakita rin kita na nagbabackup ka kay Hana pala, Oo, no? sa Teatrino. Magkasama kami lagi. Lagi ko siyang binabackupan. Tapos nakita rin tayo sa rampa nung nagpa-backup sa'yo si Hana, di ba? Actually, pinakaunang-unang nagkita kami ni Kiana. Lasing siya doon. Totoo ba? Ewan ko kung lasing ka ba. Basta Sa Drag Race? Pala, Hindi. papunta kayo sa papunta kayo sa work. Papunta kayo ng main stage. Yun yung pinakaunang interaction. Naka-red ka nun. Naalala ko, naka-red ka na meron kang something sa ulo. Okay. Sabi ko, hello, hi Kiana. Sabi ko, hi, hello po. Sabi ko ganun sa akin. Nakainom Ang ka nga pogi mo yata nun. nun. Sobrang iba-iba yung mukha ni Precious pag naka-out of drag. Parang napaka-captivating. Parang, Captivating cat-cat. parang head turner, kumbaga, ang tawag sa'yo. Oy, thank you naman. Basta ako na nakita ko siya, sabi ko, oh my God, para siyang kapatid ni Marina at saka ni Eva din. Totoo. Oo, ang fierce. Talagang sabi ko, pasabog, ang galing ng baklang to. Work. Nakita ka talaga, work. I love it. Doon pa lang fan mo na ako. Totoo ba? Yes. Totoo. Ginigilig ako. Ginigilig ako. Hindi, pero thank you ha. Thank you pa rin. Kasi sobrang ganda ng binigay mong laban sa Thank season you. 3. Thank you po. Sabi ko nga lagi kong sinasabi, pag nakita kita, napaka ganda lahat ng looks na Pero I na-present just mo. wanna say that I didn't just come there as me. Yeah. I was representing my whole city. Yeah. Cagayan de Oro. Parang, hindi lang ako to. Parang kami to lahat. Correct. Collaborative idea, collaborative creativeness with a K. With a K. Oo. So parang hindi lang ako yun. Pati yung mga lyrics ko. Bigay din nila. Oo, hindi lahat akin yun. Ganun Kasi talaga. syempre, It pag takes nasa... a village na. Oo, kapag nasa competition ka talaga, aminin mo na hindi mo naman talaga kaya na ikaw lang mag-isa. Kailangan mo ng tulong at huwag kang mahihiyang magtanong or Huwag mag-help mahihiyang niyang magtanong. Pero hindi huwag kang mahihiyang magpatulong sa mga sisters nyo kung Oo, kaya. tsaka lumapit kayo sa tamang tao Oo. na tutulong. Huwag dun sa mamaya, may tutulungan tapos hindi naman pala. Naku, makwento ko lang Charing! Speaking of tulong, grabe ang support sa'yo ng mga house at mga kaibigan mo. Ikwento mo naman sa akin kung ano yung mga challenges while preparing for your season. Actually, yung pinaka number one challenge namin is pera. Sponsors, mga kung ano-ano. Alam mo ba? Hindi. Hindi mo alam. Na ang mayor namin nag-ano sa akin, Nag-sponsor. nag-sponsor sa akin ng 100K. Wow! Yes, si mayor namin sa Cagayan de Oro. Pwede ba natin pagkitin si Mayor? Ano pangalan ni Yes, Mayor? Clarix Uy. Wow! Hello po, Mayor. Baka gusto kong lumipad ng CDO. Yung Ayan. Mayor namin parang dinedma lang ako. Totoo. Kaya parang gusto ko na parang pag uwi ko doon talagang may Yes. press conference. Parang ay, Totoo naman. talagang magkikita kami ni Mayor tapos mag-shake hands kami. Oo, tsaka hindi mo sinayang yung 100,000 eh. Hindi Mayor. talaga lahat yun may Pasabog. pinatunguhan. Tapos nakipag-ano pa kami, sulisit. Sumangang kanino-kanino. Kasi kami ni Kevin, may mga client kaming mga... Kasi nag-makeup ako, tapos si Kevin, Okay. nag-hairstylist. Kasama mo pala kayong dalawa. Oo, tapos photographer siya. Tapos lahat ng mga clients namin, ng mga bigatin, talagang pinunta namin, nagpakapal kami ng mukha. Parang, ma'am, kasi sasali ako ng ganito ganyan. Tururut. Para baka pwedeng mangingi ng kahit kaunti lang na Tapos, Tulong. nabigay naman sila. O, So, yun yung diba? isang challenge sa amin talaga, na parang wala talaga, kasi zero. Kasi wala kaming pera talaga. Totoo naman yun. Kasi hindi naman talaga tayo kumikita ng malaki before, Oo. di ba? Lalo na rin kami nung di pa kami nag-drag race, di ba? Parang kami kayo pinakalugi nun kasi wala kaming pwedeng sabihin na drag race yung pupuntahan namin eh. Parang kami yung season 1, di ba? Ang sasabihin namin sa mga magsa-sponsor, para saan yan? Sasali po kasi ako ng contest. Eh. Ang sinasabi ko pa, sasali ako ng PBB. Because this straight girls and straight men, hindi nila Hindi gets alam kung drag anong drag. So parang race. sinasabi ko na lang, parang hindi na ako ma-explain. Para siyang PBB. Oo, no.
may nai-eliminate, may nananalo, may runway. Parang ganun yung na-explain ko sa kanila. Totoo. So, sa mga magsi-season 3, magsi-season 4 and 5, 6, ayan na, narinig nyo yung ginawa ni Kiana, pwede yun makatulong sa inyo. Kasi hindi talaga kakayanin na kayo lang yung gagastos. Oo, tsaka yun nga sabi ko na parang kailangan mo talaga ng help. Hindi pwedeng ikaw lang. Correct. Unless talagang mayaman na mayaman ka Oo, na. unless, ano talaga, like, Si Yudi Puta, nakabili ng ano, di ba? yung mga damit niya. Oo, yung So, hindi naman daw niya. original yun. Oo, Original ba yun, Yudi? Original daw. Inaaway. Original daw. Original pala. Sino-sino ba ang mga inspirasyon ni Kiana with a K? Paano nabuo si Kiana? Siguro kasi ever since when I was a child talaga, na parang nangangarap na ako na I want to be someone. I want to be a star. I want to be a fucking star. So parang yung seed na yon na tinanim ko nung bata pa ako, parang bubunga na siya ngayon na parang, yun yung parang naging inspiration ko dati. Kasi gusto ko talaga maging star before. Nung bata pa ako, gusto ko magkaroon ng magagandang damit, magagandang makeup, magagandang buhok. So parang na-manifest ko siya. And also, ang biggest inspiration ko din talaga yung mga taong naniniwala sa akin. Kasi growing up, parang nung bagets-bagets pa ako, parang kaunti lang at katiting lang yung mga naniniwala sa akin. So parang doon ako humugot na lakas sa parang, oh my God, ito sila naniniwala sa akin. Kung naniniwala sila, dapat maniwala din ako na kaya ko. Tama. Na kaya ko with a K. Kaya mo with the K. So, Ako kasi dati ang inspiration ko kaya ako si Regine, si Beyonce. Ikaw ba, sino mga pop artist yung nakikita mo na pop parang, artist. pag i-compare yung drag mo, ay parang siya yun. Di ba? Parang, kasi nakikita namin sa iyo, ni Lebre Gidding, parang kang si Anitra. Anitra. Like Anitra, nakalaban ni Sasha Colby. Parang yung nakuha namin vibe sa'yo. Ikaw ba? First of all, nung dati pa talaga, hindi ako masyadong nag-aano ng mga artist. Na parang Talaga? favorite ko to siya, favorite ko to. Parang marami ako inspiration, kumbaga. Hindi lang ako nag-stick sa isang idol or laging isang halo-halo. artist. Lagi akong open for something new. Unang-una ko naging bet talaga si Naomi Smalls. Very cunty Fashion. yung face, very luscious ang hair. At si Evie Oddly. Very Camp. Kakaiba, sinasabi niya lahat ng gusto niyang sabihin, very prangka. Tapos, bet ko din talaga si Anitra. Kasi syempre, Diba? Pinoy siya. Correct. Tapos sobrang galing niya. Kasi nakaka-inspire na parang, oh my God. Girl, mas magaling ka sa kanya. Gago ka. Gago Hindi na naman. naiintindihan to. Nakaka-inspire talaga ang mga Filipino na lumalaban sa ibang bansa, gaya ni Jig. Ay, hindi pala. Nakaka-inspire ba yun? Hindi siya nakaka-inspire. Si gaya ni Manila Luzon. Uy, lagot ka. Tama, Jiggly. Okay, hindi na-inspire Ano na ka ba? Isa yun sa mga unang lumaban. Oo, talagang- Tayo ng bandera ng Pilipinas. Of course, nakaka-inspire tayo dyan. Kay Mama. Love you, Mama Jigs. Pero lately ko na siya napanood, yung parang, All-Stars Oo, All-Stars na parang, ay, hindi pala All-Stars, parang, di ba nung first high school pa ako, na parang, una ko napanood kasi sila, Naomi. Okay. Tapos while I was watching, parang, oh my God, di Pinoy pala, si Correct. Jiggly pala to. Oo, si Manila. Si Manila din. Si Onjaina. Actually, Jaina. marami na. Oo, Ang dami marami palang na. Pinoy, no? Marami na rin. May isa pa nga nakalimutan. Yung ko nag-Blackpink, si Sino nga ba? Aurora Mayari. Aurora, yes. Meron pa actually sa earlier na season. Para Vivian Pinay. Vivian Pinay. Yeah, kaya hindi siya Pinay. Pinay siya. Vivian Pinay. Vivian Pinay. Pero na-slang kasi nga nasa US siya. So, Vivian Pinay. Pero Pinay talaga si Mama. Yan yung mga kilala mo yun sa DragCon for sure. Nakaka-excite. Ang ating Pupunta ka ba? Oo naman, of course. Punta ako Tingnan sa natin booth mo, kung ah. walang gastos. Tingnan natin pag may sponsor. Ay, mangi akong sponsor sa mayor nyo. Uy, why not? Baka, kabigan ka. Okay, Kiana, para kaninong laban mo sa Drag Race? Yung inspiration ko talaga, yung mga kapatid ko. Kasi, never kaming nagkasama talaga, nabuo kami. Kasi, Kasi syempre, broken family broken family. kami. So, naghahati lagi si Oo, Mama laging at Daddy. naghahati kami na ito, laging nalaki sa tita. Ito naman, walang father figure paglaki. Yung isa naman, walang mother figure paglaki. Yun lang inspiration ko na parang gusto ko na hindi nila mafe-feel sana yung nafe-feel ko dati. Pero ngayon, yun pa rin eh. Parang ang hirap pa rin siya. Talagang nangyayari pa rin siya hanggang ngayon. Kaya minsan, mabilis akong ma-stress. Mabilis akong ma-overwhelm kasi ang dami kong iniisip. Kasi ang dami na yung magkapatid eh. Ayan kayo ulit, sabi. 8 kami din, ako yung panganay. Yung mama ko, walang trabaho, walang matinong trabaho. Yung papa ko naman, yung... Yes.
Pero ngayon, binigyan ka naman ni Lord ng blessings na pwede mo naman silang i-gather sa isang lugar, di ba? So, ikaw na ngayon yung ikaw na magtutupad ng inspirasyon mo, nung goal mo, yung paglaban mo pero sa hindi Drag pa Race. naman kami kompleto, pero at least yung mga nandito lang sa Manila na area, nakikita Di pa ba rin. nandito sila? Nakakaraan kasi birthday ng kapatid ko, October 12. So nagkasama kami, punta kami ng SM Aurora. Ano SM yun? Aurora, malayo nun ah. Probinsya na yun ah. SM Aura. SM Aura. So Wow. nagkasama kami, nag-dinner kami, naglaro kami sa mga palaruan Time dun zone. time zone. Oo. Well, saya. Kasi nga, syempre, ito yung mga gino-goals mo sa life, di ba? Sa Tapos paglaban. ngayon, parang, natutupad mo na isa-isa. tapos may isa pa akong, yung birthday celebrant mismo na si JR, very emotional din, katulad ko. Tapos nung hinatid ko na sila po, umiyak siya. Sobrang saya niya kasi parang yun na lang ulit kaming nag-bonding. Lagi kang mag-iipon, maglalagay ka lagi ng budget para, kunyari sa Christmas, magkakasama kayo, di ba? Kaya nga. Sa birthdays, importante Naiyak na yung mga ako. ganyan. Kala ko ba, hindi kayo iyak? Hindi kaya, siguro kaya ka binigyan talaga ni Lord ng magandang blessing para ikaw yung magtutupad ng pagbuo ng family mo. And I'm so proud of you ha. Talagang nakita ko na magkakasama kayo ng kapatid mo. Deserve mo dahil pinaghirapan mo lahat yan. Okay, may iba naman tayo. Doon naman tayo sa medyo nakakakilig na part. Okay lang ba, Kevin? Vocal ka. Vocal na fan ka ni Maxi. Super, like dati. Oo. Hindi pa kami boyfriend ni Kevin, ha? Totoo ba? Oo, as in talagang napapanood ko na siya sa TikTok. Di ba yung mga TikTok niyo dati, pasarap-sarap siya. Talagang naman yung mga ganyan-ganyan. Kala mo naman. Tapos naman talaga siya, oh my God, ang talented niya. Tapos feeling ko, ang bait-bait niya. Tapos, Di naman, di ba? Feeling lang yun. oo, doon ko siya una nakita sa TikTok. Talagang, oh my God, idol ko to. Parang gusto ko maging siya. Kasi sobrang confident niya. Parang kahit anong piyesa yan, parang kaya-kaya niya. Hindi rin. Hindi siya. Hindi. Oh my God, ang ginagayin si Maxi. Ano ka ba ako nag-alaga dyan? Kaya alam ko kainaan yan. Totoo ba? Ano mga kahinaan? Hindi lang. Dapat pala alam ko. Dapat pala ikaw yung inano ko. Mga kahinaan niya. Sana lumapit ka sa akin bago ka lumaban. Charing lang. Ano ang pakiramdam mo na nung una mo siya makita at nakakaloka, makakalaban mo pa siya? Oo, ako siya nakita. Oh my God. Di ba parang siya yung look forward mo na maging, siya yung idol, so siya yung biglang katapat mo pala talaga. As in, katapat mo sa competition. Kaya yung nag-final 2. Anong pakiramdam no? Ang saya ko. Parang ang saya niya. Kasi nung sa loob talaga, hindi ko siya na-feel na parang nakikipag-compete si Maxi. Parang nag-i-enjoy lang talaga siya. Naglalaro lang talaga kami lahat. As in, sobrang laro-laro tong season na to. Tapos, tsaka ko lang na-realize nung labas na, yung nakita ko na yung mismong Buong edit na parang, oh my God, laban pala kaming lahat. Kala ko nag-i-enjoy lang, pero laban pala. Talaga. Correct. Kasi ang ganda. Tsaka ang ganda ng chemistry nyo. No? Totoo ba? Correct. Kasi para kayong, bukod sa magkalaban kayo sa top 2, para di kayo pwede maging magjowa. Kaya yung mga panini, yung Maxiana, Diyos ko dahil. Kinikilig, kala mo lang, naglalaglagan yung panty sa The Intervention. Actually, parang ang dami nga fans. Pag lalapit lang kami, sisigawan sila agad. Correct! Sabi nga ni Eva, buti na lang pagpahingay nyo na yung Evacious, Maxiana naman yung pagkakaguluhan sa Twitter. Kasi talagang nilalagyan nila kami ng mga story na parang nagkaanak daw kami, inagaw daw ako ni Minty kay Eva La Queen. Girl, ganun kalala yung mga fan eh. Talagang may movie na pala. True, kasi parang yaya Kompleto dab. na yung series. Ganun, kaya for sure magkakaroon kayo ng ganyan. Ewan ko ilan magiging anak ninyo. Oh my Abangan nyo God. na Gusto lang. niyo ba makita yun, guys? Sa may series kami ni Max. True! I-comment nyo dyan kung gusto nyo magkaroon ng series ang Maxiana. Tapos kasama si Brigitte. True. Tapos ikaw yung mama namin. Ay, wow. Putang ina. Ako si Madam. Ikaw yung parang may-ari ng mansion na parang ikaw yung nagpalaki Anong sa akin. pinag-aaway-aaway nyo dyan? Ganun pala. Di ba? Pwede na. Jamie, baka naman. Jamie, Charot lang. Kiana, unang episode pa lang, nanalo ka agad ng mini at maxi challenge. Pasabog ka. In fairness, talagang naibuga mo agad ang CDO sa unang pagpasok mo pa lang. Talagang nagtataka ka agad ng, I'm here. Naisip mo ba na baka maging target ka at maging threat sa mga bakla? Actually, nung una, ito parang, oh my God, parang ayoko munang manalo ulit. Kasi parang, talagang doing the most talaga ako nung una pa lang. Just,
Nung unang episode, Mga parang, sumunod din. Like, you're always on top, di ba? oo, kaya nga nung nakita ko yun, parang, oh my God, magiging threat ako. Kaya nga minsan, pag sa mismong drag race sa loob, parang minsan naglo-low-key ako, di ako masyadong nagtatalk sa runway ko na gustong-gusto nila. Kasi parang nung una, parang ano kayo, maligali kayo. I nung una kasi talagang pinakita ko kung ano ako. Makulit. Makulit talaga. Kasi parang, Tapos nung binasag ako agad the first sex. Oo nga. Binasag niya ako agad. Sabi niya talaga, I think you're doing the most, babe. So parang iniisip ko, nga no. So kailangan medyo low-key. Medyo low-key muna. Medyo lumoki ako. Strategize ka muna. No? Nag-low-key talaga ako na parang naisip ko na, nga no. So parang down muna ako ng very life. Kasi baka mayahu ako ng mga bakla. Baka may mga challenges na sabotahe at ako ang una nilang sabutahiin. Talagang, ayoko. Saya. Meron saya nung first episode. Pasabog. Ang dami nangyari. Correct. Ang hirap Actually, i-edit. sobrang dami pang nangyari noon. As in, hindi lang talaga siya na-edit ng lahat-lahat. Sobrang dami nangyari noon. As in, talagang lahat nagpapapansin. Lahat talagang doing the Imagine kung most. gano'n nahirapan yung editor natin. Kung ano yung mga kailangang ikat at hindi. No? Na-reveal mo na ayaw mo sa mga confrontations dahil Yes. traumatic sa'yo ang pag-aaway ng parents mo. Ayun. Hanggang ngayon ba ganun pa din yung feeling? Napapractice ko na siya na parang pag may confrontation, kailangan kong maging strong. Kailangan kong alamin kung anong dapat sabihin ko. Kasi minsan, pag may mga nagsisigawan talaga at confrontation, parang nagsistutter ako. Nagba-blackout yung utak ko. At talagang hindi ako makapagsalita. Ganun yung atake ko talaga. Yes. Umaatake talaga siya. Pero ngayon, parang if may mga sumisigaw, lalayo muna ako. Or tsaka na ako lalapit pag medyo kalmado na sila. Kasi hindi ko talaga siya makontrol. As in talagang maiiyak ako. Or like, hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Mauutal ako. And can I just say, pareho tayo, allergic din ako sa confrontation. Totoo, ma'am. Takot ako. Siguro kasi, lagi tayo na pagsasabihan na mali tayo. Na parang lahat ng sinasabi natin, hindi tama. So parang nakuha natin siya, nung lumaki tayo na parang nadala na natin siya na parang, oh my God, ayoko na magsalita, baka kung ano nila na masabi ko. At baka hindi ko kayanin yung mga sasabihin nila sa akin. Alam mo ba, ako late ko lang din na-realize yan na meron pala akong trauma kaya ayoko na makipag-debate kasi nung bata pala ako, sobrang daldal ko na lahat ng information, wala akong preno. Kung ano yung narinig kong kwento dito, ikukwento ko sa kabila. Parang chismosa ang dating ko. So, na-call out ako ng bata ako. Ang tagal-tagal bago ko siya na-realize. As in, last year lang, nung may kumausap sa akin kung bakit ako nauutal tuwing magsasalita ako sa public. Kasi marami pala akong naging trauma. Marami nagsabi sa akin na, huwag kang maingay, madaldal ka kasi kung anong pinagsasabi mo. Dadala ko pala siya hanggang pagtanda ko. Kaya totoo siya. As in, totoo siya, guys. Hindi siya excuse. Kasi ang dami nagsasabi na excuse mo lang yon kasi ganito, ayaw mo lang makipag-airtime. Hindi eh. May mga tao talaga na lumaki na napagbawalan. Tapos alam mo yun, kahit ako nakalimutan ko na pinagsabihan ako. Kung hindi pa ako tinanong nung nakipag-usap sa akin kung bakit, sabi niya, hindi, isipin mo maigi. Isipin mo. Bumalik ka sa teenager stage mo. Tapos nung dinala niya ako sa teenager age ko, doon ko na-realize, sabi ko, oh my God. Yung ex ko mismo nagsabi sa akin na ang daldal ko. Wala akong preno. Kaya kailangan nanahimik lang ako. Totoo yan siya. Diba? Talagang madadala mo talaga siya. Correct. Kaya, words are very powerful. Totoo. Kaya alam yung very dapat kayo, careful kayo sa nagbibitaw ng mga salita. Kahit joke siya, siya dapat kailangan alam nyo kung ano yung bibitawan nyo. Kasi maliit lang siyang bagay sa inyo, pero sobrang laki ng bagay yan sa ibang tao. Sobrang confident at husay ng Kiana na nakita namin sa bawat challenges. Gaano ka ba ka-competitive? Competitive? Letter K with the K. Competitive talaga ako. Parang dati pa. Parang ayoko. Bagets ka pa lang. Oo, talagang. Laging panalo ka dapat. Ganon. Oo, lagi. Ganyan ako. Parang gusto ko manalo lagi. Parang pag may mga sayawan sa purok namin na parang talaga, ay, ako ang representative. Gusto ko to. Kaya ko to. Kaya pa nagtatanong ako na agad. Oo, parang ganyan ako. Confident talaga. So parang nadala ko siya hanggang ngayon. Pero minsan pala, yung pagiging confident, mawawala siya paglaki mo. True. Pag tumatanda ka na, parang nagiging... Hindi ka pa niyan confident sa lagay mong yan. Ay, confident ba? Hindi kasi parang na-feel ko siya, parang lately, na parang minsan nagiging introverted ako. Ooh. May mga ganyan ako eksena sa live na parang minsan ayoko munang... Ng tao. Pero minsan din parang,
Kulitin na tayo. Parang ganun lang talaga. Parang ang tawag nila dyan, nade-drain yung social battery. Yeah. Tama ba ako? Yun yun, social battery. Pero talagang masasabi ko talaga na ever since, talagang competitive talaga ako. Like, sa lahat ng bagay. Pero, alam mo ba, hindi mo alam. Na hindi talaga ako matalino. Pero competitive ako sa mga challenges sa school. Okay. Like PE subject, mga sayaw-sayaw, gagawa ng design. Active ka sa mga extracurricular activities. Yan, active ako sa, ano yan? Extracurricular activities. Ayun, active ako doon. Pero pag mga writing... Same! Same tayo! Oh my God! Ang dami lang magkakapareho! Alam mo pag mga writings, mga ganyan, quiz, mga... Ang bobo ko, babe. Especially sa math. Pero pag alam mo ba, pag nagre-report ang mga tao, akong nagre-report, sila gagawa. Babasahin mo na lang. Babasahin ko na lang. Kunwari, parang ako yung gumawa. Correct! Oh my God! Ganyan yung mga atake ko dati na, oh my God, hindi ako magaling dito, pero dito magaling ako. So, dapat kailangan kong makausap tong mga to para teamwork kami. para magaling kami lahat. Alam mo yun, ganyan yung type of competitiveness ko na parang gusto ko na, tayo lahat to. Talagang palaban talaga. Especially pag mga groupings, ay, umaano sila sa kabila. Teka, ito gagawin natin. Ganyan, mabilis ako sa mga ganyan. Mabilis ako sa mga eksena. Ayat nadala mo yan dito sa Drag Race. Oo, hindi ko alam na ito pala yung mga ginagawa ko dati. Magagamit ko pa na siya ngayon sa kung saan pala ako. So, everything happens for a reason. Si God talaga sobrang galing niya. Kasi parang lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, iisa lang pala ang patutunguhan. True. Kung ano yung pinaghihirapan mo dati, yung pala practice na yan sa magiging buhay mo sa future. At sa present ngayon. Okay, Kiana, tuldo ka na natin ng issue. Ano ang totoong dahilan sa pagpili mo kay Versex sa Girl Group Challenge? Eto, ladies and gentlemen, totoong buhay to. Okay! Alam ko naman talaga na kahinaan ni Versex ang pagsasayaw. Okay? Talagang, hindi talaga, promise. Noong finale nga, hindi sila makasabay kay Versex eh. Correct na, mukhang mali lahat dahil kay Versex. Pero iniisip ko kasi noon, na pagkasama si Versex sa grupo namin, may isasalba ko siya. Kasi di ba sa mga groupings, hindi nakukuha ang bottom sa winning team. Yes. Doon talaga sila kumukuha sa losing team. Tapos nung pagdating dun sa main stage, nag-iba na ang rules. Utang inang to mga to. Ayun si Giselle, may writer dito sa Drag Race, tumatawa siya. Tapos pagdating dun, ay individual na pala, be. So parang, nag-guilty ka ba? Nag-guilty ako kasi akala ko, all this time, masasave ko siya na parang, ay si Versex kaya nito. Pag nasa winning team siya, mawuwindra din siya. Kasi so, parang ang daming nagsasabi na parang, moment mo na para bibigyan siya ng airtime. Hindi naman. Hindi naman. Kasi iniisip ko din na individual lang pala to siya. Kung nasa kabilang grupo din siya, feel ko din tanggal din. Pinaganda mo lang yung laban at isasama sa iconic siya group. At saka, nasa winning group pa din siya kahit bottom siya. Kasi iniisip ko din, Ver, I love you, pero feeling ko, pag nasa kabilang grupo ka, wala ka dito. Oo. At least mas iconic yung group ninyo. Tsaka iniisip ko din na pag magkasama kami always sa mga gigs sa labas, yun yung iniisip ko. Correct. Sino ba yung mga makakasundo ko dito sa labas na pag sila yung kasama ko, okay na okay pa rin kami? Sila din talaga. Hindi ko naman sinasabing hindi kayo magkasundo sa kabila, pero mas naging close na talaga yung band namin ng Burakpak. Correct. Tsaka apakabait talaga ni Versex, no? Sa totoong buhay lang. Correct. Ako I love her so much. Sobrang nakakatawa. Alam mo ba na may mga days kasi kami nagpapahinga kami ng isang araw, tapos pupunta kami ng studio, maglilinis kami. May mga ganyan kasing time na maglilinis Wala kami. Kaming ganyan. May ganyan kami. Mama Josela. Naglilinis kami ng isang araw. Wala kaming ganyan, talaga. Magpapahinga kami, pero yung pahinga namin, magpapalaundry, maglilinis ng workroom. Wala kaming ganyan. Aayusin ang mga costumes na nakakalat. Wala talaga kaming ganyan. Ano ba yan, Giselle? Season 1, ha? So nakapag-ban kayo, no? Sobra. Alam mo si Versex, kung wala si Versex, hindi kami sobrang saya. Parang naging talagang kailangan talaga may camera din eh, pag mga everyday din eh. Kailangan talaga siya maging PBB na.
Hindi yung parang nandun lang mismo. Kaya pala siya talaga ang Miss Congeniality. Sobrang bait ni Versex. Siguro pag hindi ko may imagine yung Drag Race pag wala si Versex. Hindi siya maging iconic. Hindi siya magiging icon. Totoo. I love Versex. Hi, Verse! Hi Versex, I miss you. Di na tayo nagsasama. Oh, yeah. Busy na kasi siya. Super book na. Tapos Oo, ang dami niyang minomodel. Putang ina mo, Versex. Ako proud ka. Isa sa pinaka-memorable moments mo sa show ay yung makeover episode. Kung saan nakita kayo ni Mama, in-expect mo ba na siya ang papasok sa workroom? Hindi ko in-expect. Kasi ako din talaga, as in, iniisip ko talaga lahat ng mangyayari. Yung first episode, nagawa niya na kasi yun na family. Yes. Totoong kapatid mo. Yes. Tapos, yung second season, ang ginawa nila Golden is Gaze. Golden Gaze. Nung third season naman, iniisip ko na, baka production. O kasi sa ibang Sa ibang franchise say production kunyari din. parang mga cameraman. Oo, mga ganyan. So, hindi ko siya talaga naisip kasi pag Love Baka Once, nagawa ulitin. na ng season 1 eh. So, hindi ko siya talaga naisip. So, naisip ko na parang baka mga mga cameraman, production, churur. Kaya, nung paglabas pa lang nung first, sino bang unang natawag doon? Si Angel. Si Angel na lumabas yung mama Mami niya. oo. Talagang, oh my God, umiiyak na ako. So, may feeling na ako na, oh my God, baka mama ko talaga to. Oo. Either it's gonna be my mom or my boyfriend. Dalawa lang sila. Si Kevin with a K. Si Kevin with a K or si Mama Mama Rose. with the M. Mama with the M. Mama with the M. So, in-expect ko na silang dalawa, pero mas naiyak ako nung si Mama na yung lumabas. Kasi nung time ng competition na yun, parang sobrang dami na nangyayari, mabigat na yung pakiramdam mo. Tapos may makikita kang tao na very familiar sa'yo. Tapos nakikita mo siya sa loob din ng competition. Parang, oh my God, nakaka-overwhelm. Na parang tinakbo ko talaga siya agad at hinag ko talaga siya. Kasi doon na lang kami nagkita din eh. Correct. Sa mismong show. Kasi nung re-ready din ako, di kami nag-meet ni Mom. Kasi Ni Mama Heart eh, ni Mama. Naging mom na dati, Mama. Mama lang pala. So, mom with the O lang pala. Oo, with the O. So nagkita kami doon lang mismo sa competition. Uy, tsaka grabe yung revelation mo sa story niya about your parents. Lahat kami nag-iiyakan sa The Intervention. Talagang ni-grow up talaga ako sa family na broken talaga. Parang sobrang hirap kasi ako yung first son, ako yung panganay. Ikaw ay nakakita ng lahat. Ako nakakita ng lahat. Tapos pilit ko siyang kinakalimutan. Minsan nga, pag may mga times ako na parang sinasabi ko sa self ko na, kaya ko to. Pero hindi ko talaga siya kaya kasi minsan, sinasabi ko sa self ko na, oh my God, kaya mo yan, please, kayanin mo. Pero hindi ko talaga, tinatry ko maging strong. Kasi naaalala ko lahat ng mga nangyayari. Sobrang clear pa rin lahat ng mga nangyayari sa akin hanggang ngayon. I mean, ako nga sabi ko sa'yo. My God, ano ba yan? Hindi man tayo binigyan ng pare-parehong experience sa family, pero tinan mo naman yung naging produkto ng hirap mo, di ba? You're a very fierce queen now. Actually, isa din Napakatapang isa din mo. yan sa mga inspiration ko na parang gusto kong baguhin yung storya ng pamilya namin. Parang gusto ko maging maganda na siya. Hindi man naging maganda ang simula, pero magiging maganda ang dulo. At sa mga susunod pang araw. Hindi mo na kasi kayang ayusin yung dati. Ang kaya mong ayusin yung ngayon. Yan yung lagi kong iniisip. Kaya, sa GCash. Actually, ang amazing nga nun kasi 'di ba from episode 1 na hindi ka nakikipagsagutan sa mga queens. Yes. Yung pala yung explanation kung bakit. Sobrang hirap. Kaya minsan, pag nagiinom ako, pag mauwi na ako, yun na yung hindi na ako yun. Talagang Iba ano na na yan. talaga yun. Ibang level na yun siya. Maui with the wine na yun. Maui with the wine na talaga siya. Kiana with the K, going back to Drag Race. Pareho kayo ng konsepto ni Popstar Bench sa makeover. Ano ang reaction mo? Anong naisip mo? May gusto ka bang Oh my God. balak? Ganon? Actually, nung nakikita ko yun sa kanya, sabi ko, parang hindi naman super inguto. Ano lang? Parang wow. Charot. Hindi, sabi ko talaga, oh my God, same tayo, ma. Sino unang nakakita? Siya o ikaw? Siya. Lumapit sa akin sa'yo? Actually, nung una pa lang, ginaganon-ganon ko na siya. Tinitignan ko na siya na parang, oh my God, ano yung Same color palette. Same kami ng color palettes. So, nilapitan niya na ako, sabi niya, oh my God, super ingo ka ba? Oh my God, super ingo ako. Ikaw din ba? Oh my God, super ingo tayo dito lahat! Parang talagang nakakaloka siya kasi, oh my God, paras mo kami ni Mama Benj. Parang sinabi ko talaga sa mama ko na, nag-enjoy na lang tayo. Kasi maganda yung feeling ko na walang uuwi. Ulit.
Akala ko walang uuwi kasi syempre mga loved ones namin. Talagang pag pinauwi yung isa, parang heartbroken yung talagang isang queen. So parang inisip, ay okay lang yan. Okay, mag-enjoy lang tayo kasi alam ko walang uuwi dito. Ay, may umuwi. Naging bottom to. Totoo, no? Naging bottom to pa ako. So parang, oh my God, may uuwi pala talaga. Akala ko walang uuwi. Hindi, saka napakaipit na ng laban na yun. Talagang wala nang itatapon. 3 episodes kasi walang lumabas, wala nang natanggal. Ano to? Hanggang top 5, top 8 pa rin kayo. Kaya, iniisip ko din noon, time na yun, parang, oh my God, may uuwi pala talaga. Tsaka, nitpicking na talaga yun. Yung moment na yun, nitpicking na yun, guys. Wala nang patapon, no? Pero kasi ang concept ng Drag Race, magbabawas. So, hindi talo. It's just that kailangan kayong mag-cut, no? Ay, nako. Ganun talaga. O, ito naman tayo sa Antak. Ano naman ang learnings mo after mong nalasing sa Antak? Saan ba? Sa Antak. Naalala mo pa ba yun? Kasi nandun ako nun eh. Nag-issue pa, nagsusumbong daw sa akin ni Simba. Wow! Nakakaloka yung mga panay, no? Pero sabi nga nila, saktong-sakto, si Simba parang bata, susubong pa sa tita. Hanggang natin, nagkataon nga. Nagkataon talaga, girl. Wala namang skripto. Ano ang natutunan mo doon? Gusto pa rin bang uminom ng bongga? At magpalasing kay Maxi? Kasi si Maxi nilasing ka talaga eh. As in bongga. Like, oh my God, nakakaloka. Talagang sul-sul talaga si Maxi. Ay, uminom ka pa. Tapos inubos ko yung Arinola. Yung Arinola na yun, kalahati yun. Kalahati sa Arinola. Parang inom ko siya lahat. Oh my God. Tapos isipin mo na wala pa ata kaming kain nun. Diretso kasi kami filming. So hindi pa kami lumafang. So inom agad. So parang baliw talaga agad ang atake. So parang sobrang lasing talaga. Parang mema na lang talaga yung masasabi ko doon. Parang ano ba yan? Huwag nang i-play yan. Ano natutunan mo doon? Ang natutunan ko... Huwag na magtiwala kay Maxi. Hindi naman. Parang, actually maganda nga din siyang... Airtime siya. Actually, airtime talaga siya. So talagang mauyan na effect. Pero Very vinyas. Pero hindi siya nakakainis na lasing nakakatuwa siya. Entertaining siya. Oo! Kasi alam mo, after niya mag-lip-sync for... Sino yung natanggal nun? Si John. Mama John. Di ba parang, party! Nandun pa ako, di ba? Nakita gumigayawang ka papunta doon sa gitna, sa stage. Sabi ko, oh my God, lasing talaga siya. Totoo. Hanggang paglabas mo ng stage. Alam mo ba, na sinasagot ko daw si Jiggly nung time na yun. Oh my God. Alam mo ba yun? Remember mo ba? Sinasabi sa akin ni Angel to at ni... Saan? Ni Sa Maxi. stage? Di ba nasa likod kami? Kinakausap daw kami ni Jiggly. Ay, hindi ka alam. Sinasabi ko, naimak ka. Ginaganon ko daw. Hindi ko ma-remember. Talagang nilalaro lang ako ng mga to, ng magkapatid. Nilalaro ako. Ang tanong naman ng marami, okay na ba kayo ni Zimba Ding? Super! Kasi parang tinanong ko sa Zimba, hindi daw eh. So, siya nagsasabi na totoo. Baka sakalin ko yung mata niya. Okay kami ni Zimba. Charing lang. Lagi kami magkasama. Kasi papansin squad kami niyan eh. Ako, si Zimba, tsaka si Angel. Si Angel yung parang gitna namin. Parang siya yan. Tapos ako to, si Zimba. Siya yung nakapakyo sa gitna. So, sino ang pinaka-naka-close mo sa kanila? Siguro si Angel. Oh my God! Wait lang. Lahat ng sumagot sa inspection, si Angel ang pinaka-close nila. Gusto ko si Angel. Kasi parang not a dull moment. Tsaka parang isa na kami ng utak ni Angel talaga. Nang parang pag may sinasabi siya, ay alam ko na yung sagot dito. Alam ko nang gagawin ko dito. Ganun yung atake namin. Parang nag-build kami ng relationship. Doon lang mismo sa show. Pero parang sobrang tagal na namin nagkakasama. Kaya nga minsan lagi ko siyang chinachat ngayon. Parang BFF, kamusta ka? I miss you. Kasi madalas ako mag-sepangs. For example, ngayon, magkasama tayo. Tapos pag umuwi ako, mamimiss kita agad. Totoo! Ganyan ako. Parang mamimiss ko kayo agad. Lollapalooza. First time sa Drag Race Philippines history. Ano ang feeling na hindi ka nanalo sa first round? Alam mo, talaga nung first round talaga, oh my God. Natalo ako. Ayoko pa naman natatalo. So, nung time na yun, parang okay lang yan. Hindi ko siya kasi nakikita kasi si Angel kung ano ginagawa niya. Parang nag-focus na ako sa kung anong gagawin ko. Pero nung nakita ko na yung edit mismo, na, oh my God, ang galing pala ni BFF. Sobrang galing yan. Deserve niya talaga manalo. At alam ko naman talaga na out of the 3, ako yung isi-save nila. Confident ka talaga? Confident ako. As in talagang, ang nangyari kasi nung first, nag-explain ako kay Maxi.
Kay Maxi ko lang in-explain lahat. At alam ko, pag in-explain ko na maayos kay Maxi, ma-explain niya sa dalawang to. Ma-explain niya kay Angel at Tita Baby. Kaya nga nung in-interview ko na si Tita Baby, parang sinasabi ko lang kay Tita Baby na, I will respect your decision. Lagi ko na sinasabi. Kasi ayoko na nagmamakaawa. So parang isang beses na ako nagmakaawa kay Maxi. Tapos sa the rest, parang sinabi ko na I will respect your decision. Tapos yung kay Angel nga, naglalaro-laro na lang kami. Alam niyo ba yun? Yung parang, hindi ko siya na-remember. Talagang hindi ko siya na-remember na may ganun kami eksena ni Angel na parang, yung parang sobrang babaw. Sobrang random naming dalawa. Sobrang nakakatawa pala. Totoo. Tapos yun talaga. Yun yung parang naging strategy ko noong time na yun. Parang, correct. explain ko muna kay Maxi to. Then alam ko na si Maxi may power to na mag-explain sa dalawang to kung bakit kailangan ako. Yes. So yun nangyari nga. Correct. Tsaka ang ganda ng decision na yun, in fairness. Napaka-fair. Tsaka sobrang fair kasi syempre, napakita ko naman lahat na hindi talaga ako basta-basta. Yes. Napakita ko na kailangan ko to, gusto ko to. Tsaka nakita nila ka. na Front runner ka talaga. Tapos nakita nila na parang may laban pa ako. Tapos parang naging grateful ako sa kanila. Yes. Sobrang saya ko. Thank you so much, Maxi. And Tita Baby and Angel. Ay, meron ba sila? Tita Baby and Angel pala. Okay, Kiana with the K, ano sa tingin mo ang best mong naipakita sa DRPH? At ano ang pinaka-paborito mong moments sa loob? Yung mismong andun ako. The whole experience. The whole experience. Yung mismong andun ako, isa ako sa cast. Tapos naging top 2 pa ako. Parang ang saya-saya niya kasi sobrang dati nangangarap lang ako. Once a dreamer and now I'm fucking here. Na parang napapakita ko talaga. And alam mo talaga yung pinaka-favorite ko moment is na represent ko yung Cagayan de Oro. Yung parang hindi lang ako si Kiana. Si Kiana to, na taga Cagayan de Oro. Kasi di ba, pag may mga natatanong ako mga bakla, yung mga provincial laging laging first outers. Early out, yes. Filler, hindi naman filler, pero parang naging congenial. Oo. Hindi laging napapasok sa Parang top 4. laging naging ano na nga siya, stereotype. Parang naging stereotype na siya kumbaga. So parang sobrang saya ko nung napasok ko sa top 4 talaga. Oh my God, this is it! This is really is it. Correct. Tapos naman sinabi ni Kalat Karen na sa mga provincial queen, kailangan mas magaling kayo kay Kiana. Uy, grabe. Ang hirap doon, ha? Mama Jervy, if you're watching this, sobrang ano mo naman, over. Pero ang gandang challenge nun, ibig sabihin ngayon pala naghahanda na yung provincial queens para tapatan o lagpasan yung naipakita mo sa drugs. For sure, mas magandang laban na makikita namin sa season 4. Alam mo, sobrang marami pang talented talaga na queens. Sobrang hindi lang sa province, hindi lang, actually sa buong Pilipinas, sobrang gagaling natin, guys. Kaya palakpakan! Sobrang galing ng this is Filipino drag excellence. Correct. Talagang promise. Ano yung pinaka-iconic moment na ni Kiana na forever na maaalala ng mga tao pag nasinabing Drag Race PH, Kiana? Si Kiana yung blank. Siguro, mararemember nila sa akin is yung story ko. Kung paano ko shinare sa mga tao at naging brave ako kung ano mga pinagsasabi ko doon. Gaya na sabi ko, if may nafe-feel kayong sabihin nyo. Let's not be plastic here, guys. Agree. Ayan, tulog na. Lasing na po ba talaga si Kiana? Hindi. Yung favorite moment ko na napakita ko, yun, yung story ko. Yun kasi ako si Kiana, yun yung dala-dala niyang story. Parang gusto ko siyang i-spread sa buong Philippines na nangyayari pa rin ng mga broken families. Yes. At sana huwag nang mangyari sa iba. Yung mga ganito. Correct. Agree. Ako yung feeling ko, maalala na kay Kiana yung once a dreamer. Alam mo yon, parang pinatunayan mo na hindi hadlang yung pagiging provincial queen para makaabot sa top 4 at maging iconic. Sorry, iconic. Ayun. Kasi alam mo, nung pinapal nga namin kayo nila Venus Deluxe, nung ni-review namin yung finale, hindi siya mukhang kulang sa experience. Kasi lahat ng ipinakita mo, lahat polished, lahat alam mo kung anong sinasabi mo, alam mo kung anong dapat mong ipakita, alam mo kung anong ginagawa mo. And yun yung isa sa magpapatunay na hindi talaga dahilan na malayo ka sa Manila para maging magaling ka at mag-top 4 at maging top 2. And for sure, marami pang pagkakataon for you. Sa galing mong yan.
Sa galing mo, hindi ka, I'm sure, hindi dyan matatapos ang journey. Gusto ko mag-practice eh. Nang Ano mga entrance line ko sa... Yes! Aba, dapat pala ngayon pinapractice mo na Sige, yun. try ko. Magaling ka mag-manifest. So, ngayon pala dapat minamanifest mo. I-manifest natin yan lahat sabay-sabay. Yes, Kiana for global domination! Oh my God! Totoo ba? Hindi ko na... Sana talaga. Gusto ko pa mapakita lahat ng... Actually, nag-warm up pa lang ako eh. Correct. Charot lang. Charot lang. Warm up pa lang dito. Warm up pa lang. Igabang wow. Totoo, Kiana, I can't wait. And for sure, pag nandyan ka, hindi ka naman namin susuportahan ka namin. Promise. Thank you, ma. Team Pilipinas na yan. Hindi na True. Team CDO. Ay! Sana ako rin. Oo yan. Ano ka ba? Samahan mo lang yan ng dasal. Baka mauna pa ka, ikaw, ay sa ano, Ay, all winners. bahala na tingnan natin. all Imanifest natin na winners. sabay-sabay yan. Ano ba, RuPaul? Ano ba? Charing. Baka sabay-sabay yun, lahat ng Pilipinas, ay, wala na. Ay, nako. Magkakagulo dito sa Pilipinas. Magkakaalaman na. Charing! Okay, Kiana, anong feeling na part ka ng sinasabi nilang best season yet of Drag Race PH? At best top 4 daw kayo. Actually, sobrang saya. Kasi, yung mga lahat talaga na sobrang talented lahat. Walang tapon. Promise. As in, parang, oh my God, ito na yun. Tapos, medyo hindi pa rin ako naniniwala na best kami. Kasi, syempre, parang hindi naman. Parang, natural nga lang kami. Parang naglalaro-laruan lang kami sa loob. Pero, talagang sobrang talented na lahat. Kaya nafe-feel ko, I'm so proud of these girls. Sobrang proud ako sa mga... Palakpakan natin ng mga girls. Sobrang galing ng... Hindi lang sa season 3, kundi sa season 1 hanggang sa season 3. Talagang, in fairness. Kiana, may pinost ka daw lately na nagbanding kayo ng mga kapatid mo. Yun. Ano naman ang pakiramdam na finally nakakasama mo sila ngayon sa Maynila? Sobrang saya. Sobrang saya ko nun kasi, alam mo yun, may pera na ako na kaya ko na silang papuntahin dito sa Manila para magpasyal-pasyal ka kung saan-saan, kung saan nila gusto. Binila ko sila ng mga damit. Binila ko sila sapatos. Tapos yung kapatid ko na may anak, binila ko sila ng pampers, yung anak niya. Di ba? Ang sweet. Parang ganun lang, mga very intimate lang na mga ganap. Pero yung mga intimate pala na ganap na yun, magiging core memory na pala nila paglaki nila. Kaya sobrang saya. Sana more ano pa. Kaya sa mga magtitip sa akin, sa mga shows, alam niyo na, hindi lang sa akin yon. Pupunta yan sa lahat ng mga magkapatid. Totoo. Share mo yung blessings sa Oo, family. share blessings talaga always. Kasi deserve nila. Deserve nila yon. Mapunta naman tayo kay Maxi. Talaga, hindi talaga pwede pag-usapan si Maxi. Oo. Trending na hindi ka na ni Maxi. Kasi kahit sa TikTok, ano ba to? Kahit yung jowa ko sabi niya, nakita mo yung ginawa ni Maxi. Tsaka siya pa yung nagsabi sa akin, nakita mo yung ginawa ni Maxi, tsaka ni Kiana, naghalikan sila kagabi. Talaga? Siyempre tingin naman ako, ay, pasabog! Actually, sa'yo na. Nagulat ka ba na hinalikan ka niya? Actually, sabi niya kasi smack. Pero in-expect ko na din talaga maglalaplapan kasi mga tao, grabe. Kung baka utos naman sila. Yung gusto ng mga... Ano nagsasabi? Sabi niya, Ay, yung boyfriend ko, guys, si Kevin. hi, Kevin with a K. Kevin din yung sa'yo, di ba? Yes! Hi, Kevin din yung pangalan ng jowa ni Mama Precious at ni Ate Brigiding. Puro kami Kevin. Puro Kevin. In fairness naman. Uso sa drag queen magkaroon ng jowang Kevin. Gaano kahanda si Kiana sa isang international competition? If ever, tawagan ka kunyari mamaya pag-uwi mo. Kiana, we want you on our next Global All-Stars. Are you free tomorrow? Tomorrow agad! Hiramin ko agad to. Are you free to fly tomorrow? Okay, hiramin mo na to. Okay lang yan. Ito, kailangan ito mga papel for design. What if? Kasi I heard si Marina, she was called a week or 2 after our finale. Yes. I heard, hindi ko alam kung totoo or tama, pero I heard, parang ganun kabilis yung process. So habang nagsa-celebrate ako ng victory ko, si Marina pala, nagko-compete na, hindi namin alam. Totoo? Yes. So what if, gaano kahanda si Kiana sa international competition? Siguro,
99.99. Wow! Kailangan pa ng 1 na parang Saan natin makukuha yung 1? pag natawagan na. Yes, tama! Yun na yun, So, yun na yun isang siya. call na lang, yun na pala yung 1. Pero sana, talagang, I feel like, kasi gusto ko talaga i-represent ang Philippines na ngayon. Parang feel ko kaya ko, parang I won't let you guys down. Tapos Feel natalo din again, no? Hindi na feel. For sure hindi. Ay nako, for sure patay na naman yan. Pati pag natalo ka, girl. I-abandon na naman ng Pilipinas yun. Parang gusto kong goal before ako mategi, manalo sa international at mauwi ang corona sa Pilipinas. What if All-Stars? Philippine All-Stars? Oo, gagawin din ako. Yeah. Why Paano kapag not? sabay tumawag? Pipili ka ng isa. Saan ka sasama? Sa international na muna ako. International, of course. Good choice. International na muna Very ako. good. Very good. That's my girl. Kiana! One last question. What's next for Kiana? What's next for me? I put the K In? UK. Ay! Oo! Oh my Charot, God. charot. Charot Versus lang. the world? I don't know. Kahit ano mangyari sa akin, what's next for me, I will continue to be me at gagalingan ko. Yes. Gagaling And continue always. representing the At saka, Philippines. para sa pamilya ko din to. Yes! At syempre, ang ating bansang Pilipinas, kailangan natin laging inawagaw yung bandera. Yan! Kaya naman, thank you, Kiana. Yan lang po ang maitatanong ko sa iyo for now. Thank you. Okay, Kiana with the K. Alamin na natin kung ano mga special mong dala. Oras na para inspectionin ko ang iyong maleta. Kaya naman, Kiana with the K. Ready ka na ba? Ready na. Kaya kung ready ka na, inspection na! With the K. Okay? So, the first item, medyo magandang item to. Sige. Saan mo nakuha yan? Ito, my headpiece sa promo look ko. Oh. The Iconic Spiky Ana. The Spiky Ana Kiana moment here. Yeah. Talagang sinabi ko talaga na gusto ko maiba ako. Kasi for sure, ang ibang queen sa kasama ko is magiging glam. At gusto ko may with a touch of camp pa rin ako. Grabe ka naman kay Maxi. Ginawn lang tayo ni Maxi. Promise. Sabi ko Beauty talaga, queen, wow! Beauty queen na siya, wow. Talaga nakadress na talaga siya. Correct. Ay, nakadress. So, Kiana, ano ba ang inspiration mo with this look? Actually, meron akong minanifest na look. Ano yun? Talagang drinowing ko siya ako. Nung nag-air pa yung nag-air pa yung season 1. Season 1? Season 1. Nag-air pa ang season 1. Sabi ko talaga, oh my God, gusto kong mapakita, nakita mo ba yun? Yung in-sketch ko, in-story ko sa, hanapin ko, isisend ko sa'yo, na talagang sabi ko talaga, sige. if magkakaroon ako ng promo look or entrance, gusto ko something spiky, very edgy. Oh. Very edgy na type ako. Kaya, ito siya. So, 2 years ago, naplano mo na tong Naplano ko look tong na ito. Talagang, ang mga bakla kasi sa amin, ano kami lahat? 10 kami na bakla, umupo kami. Tapos, naka-NDA yun sila lahat. Tapos, inano ko lahat sa kanila ng mga looks. Entrance look, churut-churut, wind-friendly, churut-churut. Tapos sila lahat, meron silang, parang nag-brainstorming kami. May kanya-kanya rin silang idea. Tapos ako yung parang head na parang gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Meron ka bang idea nito? Tapos ako yung mag-a-approve kung, ito gusto ko to. Ganun yung nangyayari. Parang ako pa rin yung nag-iisip pero parang nag-brainstorming sila para mas ma-elevate yung look ko. Ikaw yung may last say Yes, sa ako yung may look. nasa. No, parang, oh my God, ito na yun siya. Pero ito, sa'yo talaga ito nanggaling 2 years ago. Yes, itong look na to. Very iconic talaga to. Pero As gusto ko in. talaga na may headpiece ako na spike. Yun talaga yung sinabi ko sa sister ko na si Marchala. Hi, Marchala! Siya gumawa nito, headpiece. From headpiece to the gown to the mermaid shit. Totoo Sobrang galing naman. nun. Sobrang galing nun. Sobrang iconic talaga nito. Kaya sa mga sumasali po sasali sa Drag Race, ngayon pala dapat nag-sketch na kayo. Hindi pa kayo kayo mag-sketch, Parang wow. alam nyo guys, sobrang lakas ng power ng manifestation. Talagang pag minanifest mo, dahil Aabot talaga siya. aabot Dadating talaga siya. Promise. Isasend ko sa'yo, paalala mo sa akin. Okay, Kiana, ano po ang next item na ipapakita mo sa amin today? Ang next item ko naman is Yan. akin to. Tong alien na to. Can I get an alien? Alien! Itong stuffed toy na to, binigay to sa akin ng jowa ni Hannah Beshi. Para parang katabi ko lang talaga siya matulog. Tapos itong green na to, ito yung sa girl group namin.
Oh! Nung tie, yung mga tie, tapos ginawan ko siya ng bodysuit. So, Para kasama fancy siya, pero wala siyang, diba? Kasama mo siya sa loob ng hotel. Sa loob ng Drag hotel, Race. talagang kasama ko siya. So, siya yung kakadel mo. Anong pangalan ni Alien? Hindi ko din alam. Alien. Gusto mong pangalanan mo siya? Kellyan. Kellyan. Kellyan with a K? Kellyan with a K. Okay. Hi! Guys, my name is Kellyan with a K. Ang cute! Okay, next item. Ang X item is my sketchpad. Oo, nandyan lahat na. Andito lahat ng mga looks ko, sketches, ng mga bakla. Ito talaga dapat yung best drag ko. I was supposed to be a lion because I am a Leo. Oh. And sabi ko, oh my God. Pwede hindi natuloy. Buti na lang talaga hindi natuloy. Baka Kasi zimbading. magiging zimbadabing ako. Zimbadabing, dabing, Tabaragin. So, ayan. Ito naman. Ito yung finale look ko dapat na spike. Spike din siya. Tapos naging star. Bakit naging star? Kasi hindi siya na-achieve yung spike. So parang mas naging maganda din yung star na look. Correct. Ano pa ba? Ang Bakit galing. parang may mga... Yung mga sketchpad, ayan yung mga look ko. Yung mga mood board. Yes. Ng Aperia ko. Couture. Ayan. Parang with reminder, Friendly. no? Pag nakakalimutan mo na. Ayun yung look na nakita kita, yung pangalawa. Ito? Hindi, ito yung red. Ito. Diyan kita nakita na look. Ayan, meron din, Ano yung isa? Hometown. Ito. Yes. Yung ball gown. Ball gown ko. Ito. Ano yan? Resibo. Dear Kiana. Love, Maxi. Charing! Ano ba? Alam mo na lang yan. Mahuli mo yung mga ganyan ko. Ito yung best drag ko. OMG. Sketch by Artistic din. Gumawa ng Best drag. ng perya look. ko. Okay. Siya nag-sketch. Ito magagaling. Daming mahusay talaga. Meron akong tatlong marunong mag-sketch. Digital sketch and like sketch sa iPad. Tapos ito may mga pictures kami ni Kevin sa loob. Ito tinitignan ko to Bakit lang. para magkawig kayo dyan ni Kevin? Sino kasi Kiana? At ako Ay, to. kayo. Ako Nakala to ko siya. kayo nasa naka-green. Ito no, parang magkawig na talaga kami. Magkawig nga kayo pala talaga. Tapos alam mo ba, pati din yung mga everyday look ko, may sketch din smile para di ako maguluhan. Everyday look sa workroom. Tangina, She's pasabog. doing the most, like literally, like nakasketch siya. Tingnan mo yung ano ko, by promo look. I may confessional look na Ito ba yan? Ito yan. Pero ito drag version. Oh, Drag version ng ano ko, ang confessional look. galing. Tapos ito nagpa-practice kami ng signature namin na nasa loob kami. Para kapag may fans na nagpapa-sign. Ito, andito yung mga bakla. Andito yung kay Maxi. Kay Ang Nick pangit Chanel. naman ng pirma ni Maxi. Di mo Kaya nga, di ko parang maintindihan. tite. Kay Angel din. Gusto niya ng A, tas may pakpak daw. Parang gunting naman yung kay Angel. Ano naman yan? Ano ba? And then, merong mga letters dito yung mga bakla. Yung lagi ko siyang binabasa every yung Team night. CDO. Lahat sila may letter dito, yung iba na nawawala na. Sobrang laking help nito. Sobrang laking help kasi pag wala kang ginagawa sa loob, kung hindi ka mag-judge cool, syempre magbabasa ka ng mga letters. Hindi mag-finger. Hindi ka Or mag-finger. Magbabasa ka ng mga letter ng mga bakla para mas ma-motivate ka. Totoo. Tsaka sobrang laking tulong nito pala. Na-remember ko tuloy na sobrang lagi kong binabasa to every night. Tapos ito yung mga lyrics ko. Kasi hindi kami nabigyan ba kayo ng lyrics? Never! Kami din naman hindi. Pero yung season 2 nabigyan. Ano Oo, ba? yung season 2 organize. Wow. Ako, Pero inaano ko pa. alam mo, mas magandang laban siya kasi talagang pati yung lyrics mo, talagang ikaw nagsulat. Oo. Loka-loka. Sige, ikaw nga, paano yung sulat yung Call Me Mother nang walang lyrics? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, rat-cha-cha, re-rat-ta-ta-pa-pa, i-i-i-i-i-ha, rat-ska-ka, o, diba, girl? Tsura namin, sa workroom. Pero pasabog to, sa mga mga sunod na seasons mag-audition, kailangan organized para pagdating doon hindi kayo mawawala sa wisyo. Especially pag katulad tulad sa akin na mabilis ma-overwhelm. Talagang, magaganon talagang utak at ayaw mo ng, ganyan. Kailangan mo ng someone to help you with organizing. On organizing. Basta notebook. Notebook. Basta mag-notebook kayo, nyeta. Our next item is costume. Anong outfit? This is my
look. This is very close to my heart because this is a tribal look for Higaunon Princess. Higainon? Higaunon Princess. So, tinahito siya ng mother namin dun sa CDO na si Gigi Aiza. Hi, Gigi Aiza. Yes, si mother yan. Siya gumawa nitong look na to. And ginamit ko din hiniram ko din yung accessories ni Lady Morgana dito. Ito yung kaya pala. Oo, ito yung sobrang familiar nung headdress mo. Yung headdress ko doon, hiniram ko kay Lady M. Pinahiram niya ako. Thank you, sister. Hi, Lady M. I miss you so much, sis. So, ito yung represents Mindanao. Sobrang close to my heart talaga to na look na to. And I love. hindi siya basta-basta pwedeng masuot. Correct. Alam mo bang cultural performer ako? So nakakakita rin ako ng mga ganyan na costumes sa mga dancers namin na nung bata pa lang ako. Kaya alam kong tribal siya, alam kong galing siya sa Mindanao, alam kong sacred siya. Hindi siya basta-basta pinapasuot kapag hindi ka taga doon. Kaya minsan parang hindi ko muna siya ginagamit kung saan-saan. Kasi nasuot ko lang to, yung sa crowning moment na yung nagchichika-chika kami na... True. Yun, BTR. Sa BTR. Sa BTR ko lang siya nasuot. May hawak kang crown. Yes. Oo. Tsaka apakalaking niyan, apakalaking impact niyan na dinadala mo yung CDO tribe sa TV, no? Ang laking reminder yan kung saan ka tayo nanggagaling. True. No? Kaya, correct ka dyan. I love it. Congratulations. Okay, may last item pa ba tayo? Bakit may dildo? Hindi to dildo, Hindi ba dildo? Okay. This is the shades na gamit namin ni Mama. Sa twinning look. Ako yung red, siya yung blue. Oh. Sobrang saya ng moment na to kasi nabigyan kami ng second chance ng mama ko na mag-bond. Kasi hindi talaga we grew apart ng mama ko. So hindi ko siya kasama nung mga times na dapat kailangan ko siya. Yes. Nung nagbibinita na ako or nagdadalaga, hindi ko siya nakasama. So parang lumaki talaga ako sa tita ko kaya medyo may gap talaga. Kaya thankful ako sa Drag Race. Yes, dahil sobrang nabigyan kami ng opportunity ng mama kong mag-band ulit. And sobrang ganda kasi part siya sa sa journey ko. Kaya feeling ko din pala yun yung pinakamagandang moment for me. Oo, no. Grabe, nire-connect kayo ng drag, ng universe. Yes. Sa tulong ng Isa Drag yun sa Race mga Philippines. iconic moments for me. Nakasama ko yung mother ko. Super Ingo. Dahil siya ang tunay kong superhero. Wag kang bibitiw bigla. Wag kang bibitiw bigla. Higpitan mo ang kapit. Paglilipad patuloy. Akala ko sabi mo, higpitan yung kapit with a K. Yana, maraming salamat sa mga ipinakita mo sa amin ngayong araw. Tunay ka naman talagang best sa iyong ginagawa. Kaya naman, you are cleared. Cleared with a K. Okay, Kiana with a K. Dito naman sa Pak Talk, mabilis na mo sasagutin aking mga tanong. Bawal mag-isip at bawal mag-explain. Dapat sagot agad. Kaya naman, ready ka na ba? Ready! Okay, Kiana with a K. May panty o wala? Wala. Yudipota o Hanabeshi? Hanabeshi. Beshi o BFF? BFF! BFF! With a K or with a kiss? With a kiss na lang. With a kiss. CDO or BO? Ano yun? Siyempre CDO. CDO, syempre. Maxi or Angel? Maxi. Papansin Squad or Papansit Squad? Walang kwenta. Siyempre Papansin Alam Squad. kasi nasa Papansit Squad? Si Tita Baby. May papansit kasi siya lagi. Sabi niya. Lagi siya nagpapansin? Papansit Squad siya, sabi niya. Ay, di Papansit Squad na lang para Correct, kasama para ko din busog. siya. Oo nga. Samgyup or ramen? Samgyup. Blush or powder? Wait lang, ramen pala. Ramen pala. Okay, ramen. Blush or powder? Powder. Lip gloss or lipstick? Lip gloss. Baron or barong? Baron. Hi, Baron. Uy, kasi kayo nabagits ako. Charing. Sabaw o prito? Sabaw. Crazy with a K o creative with a K? Crazy with a K. Mama Pao o mama mo? Siyempre, mama ko. Mama mo? Mama nyo? Mama mo blue. Saan galing yung mama mong blue? Doing the most or doing the least? Always doing the most. Aha! Aura o auro? Aura. Maoy o nomo? Maoy. Alarma o puksaan? Alarma. Fame or love? Love. Roses or chocolates? Roses. Sex or chocolates? Sex. All the way. While eating chocolates. Sex lang. Fave Ru girl? Precious Family. Ay!
Uy, nakaka-touch yun. Miss kita. Because you are the first ever. Thank Iconic. you. With a K. Salamat. Fave Drag Race PH Judge. Melay. Kadibero. Pera. Hindi, ano siya eh, guest judge siya eh. Yung Yung judge? main judge. Wala. Ayop ka. No. Mama Pao, syempre. Mama Pao, syempre naman oh. Fave Drag Race PH guest judge. Melay. Melay. Fave Mini Challenge. Every photo shoot challenges. Ooh, Maxi Challenge. Girl group. Runway. Best drag. I Kasi love mapakita mo it. kung ano kayo. Fave episode. Finale. Finale! Fave supporter. My boyfriend, Kevin. With a K. With a K. Kevin with a And K. K stands for? International All-Stars PH. International. Global or UK versus the world. Name it. And I can have it. You will win it. Yeah! Name it and I will win it. Yes! Binigyan mo pa ako ng Correct! maganda yun. Ano yun? Name it and I will win it. True! Sana. And that's all for our Pack Talk. Grabe, ang hirap ko magbasa ng Pack Talk. At oras na para sa ating alugbati, Kiana with a K, na kung saan babatiin natin ang mga gustong magpa-shoutout sa iyo galing sa messages ng ating mga supporters. Ito, aalugin ko na. Kaya bumunot ka na. Apakahaba, girl. DHI, Mama Kiana. Anong DHI? Baka dear to. Hindi ko din sure. DHI. It's me, Cheska. Oh my God, Cheska with a K. Your panganay. Thank you for sharing your beauty, talent, stories, and kindness with the world. I'm so grateful to meet you because you truly inspire me. Ikaw talaga ang happy feel ko. Please know that I will always be here to love and support you. I'm so proud of you and I can't wait to see you shine even brighter or our superstar. Mahal na mahal kita. Thank you, Cheska. Maraming salamat, Panganay Cheska. namin to ni Maxi. Na anak nyo. Anak namin. Oh. May certificate Sino kami. naman panganay nyo ni Kevin? Ayan, si Bella. Hi, Bella, with a A. Bella with a B. Okay, bunot. Yan, yung mababa. Pwede ko bang i-keep to? Ikikip mo sila lahat, actually. Hi, Kiana, my yellow. You've been a ray of sunshine to me for the past few months. Noong start ng season 3, I never thought na magiging fan mo ako, pero sa patagal ng season, mas na-appreciate kita. Hindi lang sa talent mo, pero pati yung Kiana outside Drag Race. Bakit hindi mga fans? Sweet naman. Magkasunod lang tayo ng birthday. Kaya siguro gets na gets ko ang mga amats mo. I love you so much. I can't wait to see you international franchise. I-claim na agad natin yan. Claim with a K. Claim with a K. PS, kung mabasa mo man to, gusto ko lang sabihin na extend ang buhay ko ng another 20 years kasi magkasama ang mga favorites ko ngayon, ikaw and si Precious. I love you. Totoo ka, dyan. I love you. Kakantuta kami, Precious. From Ika. Ika. Ika with a K. Yun. Cheska with a K and Ika with a K. Eka daw. Eka, Ika. Eka. Sorry, Bisaya. Thank you, Eka. Ay, oo, si Eka to, ng Butter Ika? Girls. Ika nga. Ay, thank Si you, Eka. Oo. Eka, pagkakabasa pala. Ano sila sa Baxilog? Dito tayo, parang sobrang haba na. Kasing haba naman lang talaga sila. Kiana, my love, I wrote you 7 letters already. So I'm May keeping this accent. short. Wow, thank you sa short, Short yan, ha? Short to, be. Deche. Yan naman bagong short ngayon. I just want to say that you are beyond amazing. You are too so beautiful. Practice ka na para sa UK. Sa January pa yun. Ay, January pa ba? Oo. You are so beautiful, crazily talented, full of wit and smart, and so gorgeous, and cutesy all time. It was such a great Drag Race run when you said from the looks to the stunts and even when I'm acting, just to the floor, cause I know I leave you gagging. This is just so true. It was gag after gag. Gag perfection is indeed all over. You are an icon, a literal legend. Thank you so much. I am just so excited for what is to come. I know that there are so many great things bound to happen because you are a star. And I am just so sure that your star will never lose its shine and sparkle. Sweet naman ito. Do know that whatever happens,
You have my love and support for life. Promise. I love you so much. Kiana, you rock my world. Yahoo! 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 Sino yan? All the love from Danny. Danny! Ayun. So, dyan po nagtatapos ang ating alugbati. Pero syempre, lahat ng letters na ito ibibigay ko to sa'yo. Pwede ba, please? Yes, para I mabasa need mo to to read them all. online. Batiin mo yung mga bumati sa'yo kasi syempre, ang hirap gumawa ng letters. So, effort talaga siya. So, pakita ko pa lang sa bowl na to kung gaano karami nagmamahal sa'yo. Kaya para sa'yo to, Kiana. Yan, tanggapin mo ang aming munting ino-offer for tonight. Tanggalin mo nga lahat ng laman nito, tapos lagyan mo ng alak. Oo. Isa-shot natin. Pero ito naman, may bibigay ko sa'yo. Oy, Thank you so much naman. It's my lovely t-shirt. Maraming salamat. Ay, baka gusto mo i-promote yung t-shirt mo. Yes, sa mga gustong bumili ng t-shirt ko, mabibili nyo lang siya sa mga viewing parties. Yes. Or, wala na palang viewing parties. Mabibili nyo lang siya pag pumunta Online. ka sa bar. Wala pa siya online. Pwede mo siyang ibenta sa IG. Sa IG, Diba? no? Meron ako Oo. sa IG. Ay, eto na lang. Follow nyo ang Kiana Merch sa IG at doon kayo mag-message at magre-reply doon ang team ko para makabili na kayo ng aking t-shirt. Totoo. At kung meron kang pa-merch sa akin, meron din ako pa-merch sa'yo! Exchange gift tayo. Oh, di ba? Meron din ako Bago to. Inspection Inspection. shirt. Ayan. Yan naman po mabibili nyo sa @PreciousThings sa IG. Sobrang ganda mo dito. Hindi naman ako yan. May cartons yan eh. Pero thank you. Oh, napakabait mo naman. At least, ikaw nagbibigay ka talaga. Yung iba Ako bang yan. first nagbigay sa'yo ng merch dito? Oo. Ito Actually, ba? binigyan din ako ni Bench, pero hindi sa inspection. At special shoutout muli sa ating mga pasaway na bashers at bullies sa ating mga queens. Tigilan na po natin ang pambabash sa social media kasi it only reflects sa sarili mo at hindi sa mga queens na inyong binabash. Okay? Think before you click. Sabi nga ni Pia Words Back. Di ba, Kiana? Yes, because if we were to argue, how about golden cigarette, but everything is good, but in moderation. Sabi nga ni Katriona. Catriona With a K. Yes. At sa mga gusto pong magpa-shoutout dito sa Alugbati, mag-comment lang kayo sa ating YouTube channel. Just type Precious Paula Nicole, subscribe, like, and share sa mga kapakners. Use the hashtags Alugbati, Inspection, and Drag Race PH para madali namin makita ang inyong mga pak na comments with a K. At para mas lalong espesyal ang araw na ito, Kiana, may mga nagpadala ng mga special messages para lang sa'yo. What's up mga gays? Kiana with a K. O diba? Even I, like, perminti na ko kadung anak girl, it's playing inside my brain, it's rent-free. But, you know, again, you're making so much impact and thank you for being such an inspiration that you've proven so many times that if you have a dream, big or small, you have to go for it. And thank you for showing us that dreams do come true. And we are so proud of you. I am so proud of you. And I cannot wait na mag-show ta together sa Cagayan de Oro. Yes, please. I so love you very much. And yes, I wish you all the best in the world and stay grounded. Mwah. Gusto mo na? Hi, sis. Kadong na kasi ng mga kaplastikan. Smooth ra ko dara, smooth ra. Bitaw sisi, I miss you so much. And happy kami for you. So, suck my tits. Char lang. Proud na kay sis. You know, kablokan sa Mika proud sa imo. You know, the girls get it. Get it. I love you, sister. Uwi ka na sa anniversary, ha? Bantay ka lang yun. Hi, sister. Okay, next. I miss you so yan. much, and I just want to say congratulations on your journey in Drag Race Philippines. You've made us really proud. Thank you so much for representing us so well, and I wish you good health and more blessings. I miss you, sister. Hi, sister! Can't wait to see you. Congratulations. Thank you for bringing pride. Not just for the House of Drag Lords, but for the CDO Drag. Can't wait to see you, Ate Cute. Hi, Naya.
Hi, Kiana. Congratulations making this far. Sige. Congratulations, sis. You made this far. Layo na kayong naabtan. And I'm so proud of you. We are so proud of you. The House of Drag Race is very, very proud of you. I hope na bumalik na ka because we miss you. We miss performing with you and also Shay. So, good luck and laban ka sa Manila. And I love you. Congratulations on your journey with the Drag Race Season 3 Philippines. That's on K, or should I say K-Sinis. Anyway, so happy for you that you reached that kind of recognition that you really deserve. And you know, that the people are grateful for that to witness you in your craftsmanship. No, so always remember that all of your Studio Queen sisters will always be here to support you in all of your endeavors and your journey towards success or more success. Thank you so much for representing Cagayan de Oro and see you soon. Hi, Kiana. Oh my God, Bruce! I just want to say I am very proud of you and what you have achieved. And I've always told you since the beginning na magaling ka naman talaga. And all of your accomplishments and achievements this right now, deserve mo yan. And I hope na makita ng Philippines and of course ng whole world kung gaano ka talaga kagaling at kahusay. That's K with kahusay. And keep slaying, my sister. I love you so much. I'm so proud of you. Kiana with the K. Congratulations on a very iconic season. We're so happy. We're so proud. And, and see you soon here in CDO. Let's shot! Congratulations, Bakla. And you really deserve to be an icon and a star. And please never dull your shine to anyone. And shine brighter every day. I love you so much. And we miss you. I know that fake news is very relevant nowadays, but all I can say is to promote my advocacy. Anyway, congratulations, Kenzie, or should I say Kiana with a K, because you are making it to the top 2 finalists of TNT, actually, anyway, Drag Race Philippines Season 3, and we are from Cagayan de Oro. We are so proud of you, and that's it. And don't forget to be that image of strength for the children every day, every hour. Nais kang makita. Hi, Kian! Oh my God! Congrats on your placement on Drag Race Philippines, and also congrats for being on the season. And you being on the cast is such a great addition to that iconic season, diba? And after this, after everything, I hope that all of your dreams will come true. And all of the things that you want to do, mabuhat mo. And I know that you have a lot of battles in your head and you overthink a lot, pero please refrain from overthinking, because you should know that actually, alam mo naman na, diba, we're always here for you, especially me. I'm here for you until madako ang ulo. Dili pwede madako ang ulo. Anyway, I love you. Congrats. Okay na. Oh my God, Anna. Hi, Beshi! It's me, Ana Beshi. Wow, wala mo sigin sa ang ikuanan. Hayot ba? Antipara ko para Irma. Pero bitaw, kung alang message sa imuha is parang deserve nimo tanan nimong success karon. Like, ang tanan nimong kaagi sa kinabuhi na kabalumi kay it all leads to this moment na like dagan kinaka-appreciate sa imuha, ug happy kiko nga sa una atong start nimo nga parang kami lang ang nakakita, yung mga sisters, yung mga drag sisters, kami sa G-Spot ang nakita sa yung potential karon ang tanan na nga tao nga gatan-aw Drag Race, ug dili lang sa Pilipinas kundi sa whole kalibutan, ug kanang unta you stay grounded
dili mo daw ko imong ulo o kanang topic ko get that money because we live in the same house. O kanang moro to kanang happy ka talaga imo ang gakakuan ko og dili mo kalimtan akong kinaingon sa mga permi nga pay it forward. Mo gid na siya. Yun lang. Hanabeshi out. Hi love, congratulations. Hindi ka mananalo pero alam mo, panalo ka sa puso ko at sa buhay ko. Alam mo yan. Sana magtuloy-tuloy pa yung success na nakukuha mo lalo na sa mga taong ang daming nagmamahal sa'yo sobra. Isa na ako doon. At saka alam mo na sabang hangang-hanga ako sa'yo. At saka deserve mo lahat kung anumang blessing na nakukuha mo ngayon. At saka sana excited ako makita ka internationally mag-perform tsaka sa lahat ng lugar dito sa Pilipinas. At saka pagtibayan mo lang yung sarili mo, maging strong ka, tsaka maging humble ka palagi, at saka ituloy mo lang kung ano yung nasimulan mo, ituloy mo lang. Dito lang ako para sa'yo. I love you and again congratulations. Again, salamat kayo nagpapanding-panding ta magsuon sa kulang ta. Narami din magsuon, mag-suporta ra sa imo, pag-amping ng gidra perme. Proud na proud mi sa imo, pati si Papa, Mama. Salamat kayo. Ang ganda mo. Salamat kayo. Amping ng gidra perme. Hi Kuya! First of all, thank you sa lahat-lahat and mag-iingat ka palagi sa mga shows mo. And alam mo naman siguro na proud kaming lahat sa'yo. Sana mabuo tayo soon. I miss you. I love you so much. Kayo. Ba't niyo ako dinala dito? Lagi na lang ako naiyak sa mga interview. Okay. Kiana. Grabe. Napaka special naman ng mga mensahe niya. Lalo na yung kay Bella. Sobrang walang kwenta, Bella, putang ina mo. Hindi, gusto ko lang malaman, ano ba ang mensahe mo sa mga taong nagmamahal sa'yo at sumusuporta sa'yo? Kay Kiana with a K. Sobrang salamat po kasi dati talaga walang naniniwala sa akin. And ngayon, ang dami nyo na naniniwala sa akin. Maraming salamat po kasi hindi ako kumukuha ng inspirasyon talaga everyday na lumalaban ako. Kahit minsan nahihirapan ako minsan. Ayan, patuloy pa rin ako lalaban. Hindi magiging madali, pero maraming salamat sa suporta niyo. Super. Maraming salamat. Pati sa mga bakla sa CDO, miss na miss ko na kayo. And they can wait to see you again and to hug you and to make you feel na sobrang proud na proud sa'yo ang buong, hindi lang buong CDO, buong Pilipinas proud na proud sa'yo, Kiana. Alam mo yan, Diyos ko, kahit kami mga drag queens, no, ang iba yung paghanga namin sa'yo. Ano ba yan? Sobrang bigat naman ng araw na to. Uwi ako madedepress. Hindi. Ano, pinapataba ng puso yun lalo na yung mensahe rin ni Kevin, di ba? Yes. Sobrang mukhang may cake kayo mamaya. Mukhang cake kami later. May kisan lahat ng cake gagawin. Kadel kiss lahat na. Okay, Kiana. Oo naman. Hindi ako makakatayo pa na talaga kasi. Kiana, for the last time, ano ang mensahe mo sa iyo mga fans? Ayan, what's up mga gays? It's me, Kiana with a K. And always stay crazy sa mga kung ano mga ginagawa nyo. At syempre, sana patuloy nyo pa rin akong suportahan. And sana hindi mawawala yung love nyo sa akin dahil andito lang ako. Lagi lang ako nandito. Hindi ako mawawala, dito lang ako. Lagi akong gagabay. Charet! Yes! Hindi, maraming salamat sa mga supporters ko. Dito lang ako lagi para sa inyo. Yes, Kiana, maraming salamat sa pagsama sa amin today sa Inspection. Congratulations for being this season's runner-up and the best season yet. Naniniwala akong napakalayo pa ng mararating mo, Kiana. This is only the beginning.
Always, napahawas na ako. Always remember, isa ka ng Ru Girl at welcome to the sisterhood. Magkapatid na And tayo, welcome sis. din sa Faction! Once again, CDO's Pride. It's Kiana with a K. Palakpakan naman natin si Kiana. Palakpakan! Thank you muna muli sa Absolute for sponsoring today's episode. Maraming salamat po, Absolute. This is your Inspector with a Precious Heart. Precious Polanico, and see you next week for our last episode next week. Dito lang sa... It's... With a... Hey! Bye!